sir, ano po ba yung pangalan nitong resort na pinuntahan ninyo? Dalitiwan po. Dalitiwan. Mahayhay. Saan po ba to yung location po ng resort? Sa Mahayhay po. Laguna. Opo. Okay. Kayo po ba, sir, ay isang dumaan na ba kayo dyan o kung paying ang resort goer kayo? Like bumili kayo ng kanilang ticket? Opo. Guest po kami parang. Guest talaga. Okay. So, nangyari ito, sir, nung January 4. Opo. So, doon po, sir, sa may bridge ba, sir, nga nahulog, sir, may lagay po ba na notice itong resort? Wala po. Wala din. Sabi pa po nila, safe po talaga. May paintulot naman po sila Na na safe po tumawid. Safe daw tumawid. Okay. Ilan po ba, sir, kayo, sir, yung nahulog dito, sir? 3 po. Bali tatlo po kami. Ako po yung nasa unahan. Bali ako, sa akin po napatid mismo yung parang hanging bridge po. Tapos kaya po mas grabe yung sa akin ano. Gano'ng kataas ba, sir, yung bridge? 30 feet May po. 30 feet Mga 30 feet po. mataas din. Tapos saka puro bato po yung babagsakan eh. Okay. Wala naman sa minamatay. Wala Wala naman naman. po. Okay. Noong nangyari to, sir, ano agad, sir, yung ginawang action, sir, ng Dalitiwan Resort na to, sir? Nagtawag naman po sila agad ng ambulansya. Okay. Opo ng rescue po. Tsaka bumaba rin po yung isang crew nila para assist kami. Ganun. Saan kayo, sir, nilapit, sir, na hospital? Mahayhay po. District po. Doon, sir, na lugar Opo. din? Okay. Mga ilang days kayo, sir, na-confine? Ako po bali ano po, isa Parang po. isang buong maghapon lang. Opo, isang buong magap. Tapos ako po, transfer po ako sa orthopedic kasi kailangan po talagang magamot yung ano ko po. 3 kayo, sir, na-injure, sir, di ba? May nag-undergo po ba ng surgical operation? Wala naman po. Dito po baka Yung cast yan, sir? titignan pa lang po Okay. kung ano po. Yung mga hospital bills niyo ba, sir, binayaran po ba ni Dalitiwan Resort? Actually po, 6,000 lang po yung nabigay sa amin. Simulan po nung ano, hindi po lahat. 6,000 para po sa inyong 3 yon. Hindi Sa po, kanya lang sa akin pa lang po. Yung bill po nung una sa akin, sa orthopedic pa lang po is 9,000 na po. Okay. Tapos pangalawang ano na po to, simento. So, wala na po silang response. Sa inyo po, sir, magkano po? Wala naman pong wala naman pong naging bill sa amin. Yung sa gamot lang po, yun lang po yung binigay nila. Nagbigay din po sila, sir, sa inyo ng Opo. pera. Mga magkano po, sir, nabigay 2,000 po? po. 2,000. Yung sa inyong kasama, sir, na isa pa? Ganun din po. 2,000 rin po. Opo. Okay. So, nagbigay sila pero kulang lang, sir? Opo. Okay. Ang actually, sir, no, ayon po sa kung sa batasan po natin, sir, this is actually a breach of contract. Kasi isa kayong resort goer. So, Opo. dapat they should ensure na safe ang all premises. Opo. Eh kung sabi nga nila nga safe nga para tumawid sa bridge na yon, dapat Opo. ensure nila. So, the moment nga may nangyari na accident, automatic presume negligent na sila. Opo. Ngayon, ano po yung karapatan ninyo o anong pwede nyo maklaim sa resort? Of course, una-una sa damages is actual or compensatory damages. Meaning, kung magkano talaga yung actual hospital bill kasama po yung medicine, Opo. covered yan. And of course, covered yan yung, sample, working kayo. Yung days po nga hindi kayo makatrabaho, part yan siya. So, Opo. yan po yung makiklaim nila. Actually po, dapat pasampa na rin po ako nitong 20 kasi isa po akong OFW seafarer po. Okay. Pasampa na po ako ng 20 kaso hindi naman po ako dahil nga po nangyari. So, nakausap niyo po ba, sir, yung management po ng Dalitiwan Resort? Mismong owner po. Mismong owner po yun. Ano po yung sinabi po sa inyo? Nung una po, nung pagpunta namin sa ambulansya, sabi namin, sumama po sila sa orthopedic. Okay. Para po, meron pong kasama, at least alam nila kung magkano yung magagastos. Okay. Diba po? Tapos, pinasama po nila yung caretaker lang po nila na hindi po alam kung ano po gagawin nila doon mismo. Wala rin pong pinadala kahit 5 Okay. doon sa caretaker nila. So, yung umabot sa inyo, sir, ng pera, sir, yung mga tauhan ng nila? Hindi na po. Ano na po yun? Palabas na po kami. Actually po, gabi na nga po na-send eh. Nakalabas na po kami ng ospital bago nila nasend yung pera. Inabunawan na po ng airmat ko. Bali, fan transfer lang siya nag-send. Opo. Parang ganyan. Okay. Magandang hapon po sa inyo, Sir Luis Clado. Magandang hapon po, sir. Sir, sa mga sinasabi ng sila lahat, puro po totoo, sir. Okay. Yung mga ano nila. Hindi ko naman sinasabing mali sila. Talaga po naman pananagutan ng resort po yung nangyari. Ang sa akin lang po, sir, yung talagang kinapos lang kaming kasi kabubukas lang ng resort po. Actually, dati yan, korporasyon. Bali, okay. Itong resort ba ninyo nga Dalitiwan, ma'am, kailan po kayo, ma'am, nag-open ito? Nito lang. Kasi Anong nito lang? Kailan po ba? Noong 2023, 2024, kailan po ba? 2025. Okay, itong 2025. Ganito po, Sir Luis, so sabi yung korporasyon,
Pero isa po kayo sa owner po ba? Opo. So, under po sa SEC registration po ba ng itong Dalitiwan Resort, ano po yung nakaregister po na owner dito? Sino po? Ano po pangalan ng korporasyon? Dalitiwan Resort. Dalitiwan Resort. At saka isa po kayo, Sir Luis, sa mga owner. Ako po isa sa stockholder. Actually, sir, nahingi ako ng tulong sa mga kapatid ko na kumbaga sa uutangin ko naman kasi nga nagka-problema. Bilang isang kapatid o stockholder, hindi po nila ako tinutulungan kasi nga, ewan ko po kung bakit. Okay. Alam na Ganito po yan ng Sir Luis. We understand kung sabi niyo po ang korporasyon kayo, meron tayo tawag na separate juridical entity. So itong korporasyon ninyo, they will be held liable po sa actual damages po suffered ng mga victims Opo. dito. Ngayon po, Opo, kung paano opo. ninyo pag-usapan ng mga fellow owners mo dyan yung kayo na po bahala. Opo. Yan ang importante lang po dito, sir, is that yung resort ninyo, yung korporasyon ninyo, babayaran ninyo kung magkano man po yung actual Opo. damages, Opo. hospital bills, medicines, pati po yung opportunity loss po sa employment. Kasi kung nagtatrabaho po sila, kung may current silang work tapos hindi sila makapag-report sa duty dahil nga due to the accident, kailangan po makovered yung duration na yan. Ay, opo, hindi po naman tatakbon. Talaga lang, nagawa lang po ako ng paraan pa talaga. Okay, so ganito po para Hindi ko po po mabigyan po tatakbuhan. nating solusyon to. Kailan po kayo makapag-commit po nga mabayaran po yung mga damages po nga na-suffered po ng mga biktima natin? Kasi magsasummer na naman. O kaya kasi may inintay ako na buyer ng Ay sir, property. hindi po pwede sir nga sabihin lang naghintay ka ng Ah. buyer or anything. Kailangan you have to be definite. Kaya po nang negosyo tayo, there must also be contingency. Actually nga dapat nung nagtayo kayo nag-resort, pina-insured nyo dapat yung resort nyo so that whatever unwanted circumstances could happen, meron kayong fallback. So, pina-insured nyo ba to? Hello? Naka-insured po yan sa kasi pa Ayan, yan. if it is insured, sir, corporation hindi po. kayo dapat magka-problema ngayon. Kasi kung whatever man i-claim po ng mga biktima, ito charge nyo sa insurance nyo. Ngayon po, sir, kailangan po namin ng definite nga time kung kailan nyo po mababayaran ito, yung mga biktima po. Nagkaroon, Pwede po, mga- sir, nagkaroon na po kami ng usapan Okay, ano ng po? asawa po niya. Okay. Kasi yung asawa po niya yung Nakipag-usap po. nakikipag-usap sa amin, kasi hindi po si Sir Luis. Okay, so ano po yung napag-usapan ninyo doon? napag-usapan po namin yung ng Monday. asawa niya, nito pong Monday lang. Bibigay daw po nila, wala naman po. Kahit update po, wala po. Itong Monday dapat. Opo. Magkano po dapat ibigay sa inyo? Wala pong binanggit. wala pa naman po kaming ang sinasabi ko lang po, kahit yung minimum na wage na lang po yung ibigay nila sa amin. Ay, sa amin dalawa nung isang... Okay. Talagang gagawa lang po talaga kami ng paraan. Sir, mini-message ka namin, sir. Hindi ka man lang sumasagot sa amin. Yung asawa mo, Wala akong yung asawa nyo, sir, hindi rin sumasagot. Yung kausap nyo. Tapos yung sir, kausap ang niya, sumasagot asawa lang ko, sa amin po hindi yung pa- staff po nyo. Sir. Tapos ang sabi pa sa amin, Hindi, kala ko ba staff magpapatulpo yung kayo? pare. Para kayo pa Hindi, po yung pare. nananakot sa amin. Hindi pare. Hindi, yung staff yung nung kabila. Nung kabilang... Hindi po, Si si Sir Rogie po Rogie yun. po Si ang Sir Rogie po, yung staff nyo po. Si Sir Rogie ang kumakausap sa amin, matapang pa po. Ay, hindi, pagpasensya nyo lang kasi ako na ang Puro humingi ng pasensya. dispensa. Puro pasensya na nga po kami, sir. Hindi, gagawa ka ng para ng... We will reduce that into writing po yung agreement ninyo. So, ipaparap ko Apo. sa barangay doon para po ma-reduce into writing kung magkano po yung hiningi nila tapos kung mag-agree kayo doon. Apo. Ngayon, nakalagay yung O, sige specific po. doon nga di kung kailan. Pag hindi niyo po ito Isa po ba- ma-fulfill, sir, nga well, then Apo. they will be left with no choice but to file a civil action for damages po. Kasi karapatan naman talaga nila eh. Magandang hapon po, Mayor Romeo. Ang confirm lang po namin, may business permit po ba itong Don Luis Dalitiwan Resort? Wala po siyang business permit ang Don Luis. Ang meron pong permit ay yung Dalitiwan Resort. Noong pong July 17 ay tinatawag po namin, kami po ay nagsagawa ng inspeksyon. Dahil apparently po ay ibang gate po yung ginagamit niya sa baba. Okay. Tapos naglagay sila ng mga tarpaulin na Don Luis, ganon-ganon, bla bla bla. 50% ang bayad sa entrance at saka sa ibang amenities. So nagsagawa po kami ng inspection noong July 17 at nagkaroon po kami ng pagpupulong noong July 21 dito sa opisina ko. Kasama po ang mag-asawang Luis Clado at saka yung asawa niya. At Okay. lahat po ng member ng Business One Stop Shop dito sa amin. Now, pinaliwanag po namin sa kanya na hindi po siya pwedeng mag-operate ng resort na separate doon sa Dalitiwan dahil po yan na isang korporasyon ng Dalitiwan.
at Okay. isa pong location. Hindi po inaalaw ng MTDC unless merong agreement ang majority ng party na siya ay payagan ng separate resort. Ay hindi naman po pinapayagan. Now, isa pa po sa mga observation namin ay yung pong naging issue ngayon dito sa Hanging Bridge. Sinabihan na po namin siya na yun po ay mahuna na at meron ng sira na hindi na pwedeng gamitin. At yung pong ibang struktura ay dilapidated na. So hindi na rin pwedeng gamitin as resort. Then wala din po siyang magsasalba, yung lifeguard. Wala po siyang ganon. Okay. Po siyang first aid staff. At po hindi po katulad ng Dalitiwan Resort. Okay. So wala po siyang karapatan na magbukas ng negosyo. Pero kinabukasan naman po, tinanggal na niya yung kanyang mga tarpaulin, tinarado po niya yung gate. So we presume from the LGU side na hindi na po siya nag-ooperate. Okay. Now kanina, binanggit po ni Mr. Luis Clado na sabi sa inyo ay 2025 siya nag-operate. Yes, sir. So, nung pong, yun nga po, July 2021, siya po ay pinay-stop na namin na mag-operate bilang isang separate resort. Ang nangyari po kasi, sir, attorney, Yes po. yung pong guest ay pumasok na po dun sa Dalitiwan Resort. Ano po? Yung pong merong permit. Naharang po ni Mr. Luis Clado dun sa gate at sinabi, dun na sa kanya pupunta at mas mura. Kasi 50% lang po ang charge. Mhm. So yung pong wristband na inisyo ng Dalitiwan Resort ay binawi na ng Dalitiwan Resort. At yung pong mga guest ay sumama na po kay Mr. Luis Clado. So after that po, yun na po ang nangyari. Okay, so basically, Opo. sir, ang ginagawa ni Luis Clado is operating a business illegally kasi wala siyang business permit. Ginagamit niya sa Yes, facade attorney. is yung entrance ng Dalitiwan Resort na may business permit, pero pagpasok na sa gate, nire-reroute niya papunta sa kanyang resort na walang business permit. Tama po ba, sir? Parang ganito. Opo, attorney. Opo. Okay. Opo. So dahil dito, mas malaki itong panagutan po ng Don Luis ang resort ni Sir Luis Clado. Kasi, sir, baka sir, Opo. pwede niyo po sir mapasira to sir through police power sir na power ng isang LGU bilang mayor. Sir, pwede na to sa talaga sir mapashutdown yung business niya. Actually, talaga pong shutdown na sana yan noong July And Nagtatanong also na sir, po pwede kami. niyo din siya sir ma-filean po sir ng kaso sir kasi he is operating a business illegally without a mayor's permit or a business permit. Opo, ikukonsulta po namin doon sa aming legal consultant Sige para po, sir. kung anong kasong pwedeng sa kanya. Opo. Para naman po doon sa assistance na binigay naman ng LGU during the accident, ay immediately po dumating ang aming mga volunteers ng M-Dream at ang aming ambulansya. Dumating din na po ang kapulisan, dalang kanilang mobile. So ang tumulong po doon sa pagre-retrieve doon sa ilog ay yung pong mga volunteer namin sa M-Dream, staff ng Dalitiwan Resort. Staff po ng Dalitiwan Resort, sir, attorney Okay. wala pong staff kasi ang Don Luis Resort. Wala po siyang staff. Yung pong Dalitiwan Resort staff pa ang sumama. Okay. Yun po. At sumama rin sa ospital. So hinatid po ang biktima doon po sa Mayhay District Hospital. Within Mayhay din po yun. And after that, nung nahatid po, wala na pong responsibility ang LGU na kung ano man ang nangyari pa. Pero apparently po ay dinala pala sa orthopedic yung isang pasyente, isang biktima. Yes po, Mayor. Mayor, Yun po. baka pwede din po kami makapatulong, no? Nga, so, instead na po nga pupunta sa barangay, baka pwede po sir makapunta sa yung tanggapan, tsaka doon po sila makapag-usap po ni Luis Clado. Yung kanilang... Opo, welcome. mag-usap sila muna kung mag-agree po sila sa mga terms and conditions, okay. Pero pag hindi talaga, tsaka hindi babayad to si Luis Clado, itutuloy na po yung magsasampa na po sa tuloy ng kaso. But nevertheless, Mayor, pwede nyo pa rin, sir, ang kakasuhan nitong resort at saka yung owner for operating a business illegally, sir. Kasi labag talaga sa batas yan. Opo. Nakipag-coordinate po ako sa aming hepe ng pulis at documented naman po ito at yun nga po, sabi nila, kung talagang hindi magbabayad si Mr. Luis Clado, ay mapipilitan silang magsampan ng demanda. Ayun po. Thank you for that update po, Mayor. Tsaka ngayon po na linawan na wala nga talaga tong permit, illegal pa yung ginagawa pala. Opo. Oh, so thank you for Opo, that, opo. Mayor po, no, sa inyong Baka sir, mag-coordinate lang po sir yung staff po ng Wanted sa radyo, sa staff po ni Sen Rafi, Opo. sir, sa inyo para po masamaan itong mga biktima and mapatawag din po sir si Luis Clado at para mag-usap, sir. Thank you po, Mayor Romeo Morado Opo. po sa inyo pong oras po. Opo, Thank you po ulit. anytime po, attorney, anytime po. Salamat po. Sige, salamat po. Klarong-klaro pala, no? Nga si itong Don Luis Dalitiwan Resort, no? Nga pagmamayari po ni Sir Luis Clado is illegal po yung pag-operate po ng business. So, masabi lang po namin dito kay Sir Luis Clado na malaki po yung talaga, mabigat po yung Para nagutom penalty at pananagutan na dito.
Kasi in the first place, may kasalanan siya sa LGU mismo kasi nag-operate siya ng business without license. Pangalawa, of course, kailangan niya talaga ibigay yung mga danyos nyo. Opo. Otherwise talaga, tutuloy natin yung kaso. Lalo po may mga pinagagatas din kami, mga Opo. anak din Yes kami, po. binubuhay po. And may isa pa there's this Article 217 sa Civil Code na sinasabi na quasi-delict na anyone who causes injury to another should pay for damages. Yung pag-maintain ng bridge, ang requirement yan Kasi kung nag-operate siya sa resort, kailangan insure niya yung public safety. So Opo, the yun fact nga po. nga hindi yan maintain yan, negligent na siya dyan. So pag mapatunayan later, sa korte kung magtuloy yung kaso nga gross negligent siya, may criminal liability yan. That's reckless imprudence resulting to physical injury. Pag may gross negligence. And of course, may exemplar damages yan. Magandang hapon po, Police Major Vanessa. Maghingi lang po kami ng assistance, ma'am, sa inyo. Nga baka ma'am, pwede ito mapaimbestigahan, ma'am, yung resort po ni Sir Luis Clado since it is operating illegally, without business permit. And baka kung ano po yung mga illegal activities mga andyan. Yes, sir. Actually, meron po talagang ongoing hearing between sa family po ng Clado with Oh. regards po dito sa Dalitiwan Resort. Ongoing pa po yan, matagal na inabutan ko pa rin po. Kaya po, yung mga problema po na nai-encounter ngayon, naapektuhan po talaga yung original Dalitiwan Resort. Kasi nga po, sila po talaga yung rightful owner na since corporation po sila. Pero nag-ooperate po kasi ng bukod itong si Mr. Luis. Tapos nag-cause na po ng ganitong klaseng accident. Kaya po, ayan, lalo lumalaki talaga yung problema niya, sir. I see. So, yes, actually, with what you mentioned nga, ma'am, meron ding actually violation yan, si Sir Luis Clado under po sa commercial law natin, Kasi kung corporation kayo, you cannot operate something that would go against, the interest din ng But nevertheless, patulong po kami, Ma'am Vanessa, pag ipatawag na po ni Mayor, si Sir Luis Clado at saka yung mga biktima para mag-usap, patulong namin pa-assist, ma'am, para po Opo, ma'am. Opo, sir. ma-secure po. Maraming salamat Yes, po, attorney, Police no Major problem po. Vanessa Bongkodin. Mag-coordinate po yung team, sir. Schedule natin dun sa tanggapan ni Mayor para Opo. dun na mismo i-reduce into writing yung agreement. And hopefully, mag-comply si Sir Luis Clado. Otherwise, idaan natin po sa legal process. Okay po. Okay po. Maraming salamat po, sir. At saka, Thank you po. Sana gumaling na po kayo. Kaya nga po, thank you Sige po. Salamat Ingat po. Thank you po. God bless.